Samantala, nasa kamay na ngayon ng Comelec and Bank ang pinal na desisyon kaugnay sa hiling ng Liberal Party at ng pambato nitong si dating DILG Secretary Mar Rojas na palawigin ang deadline ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito ay matapos hindi pagbigyan ng Campaign Finance Office ng poll body ang naturang request. Ang detalye mula kay Ria Fernandez via phone patch. Audrey, nakasalalay na nga ngayon sa Commission on Elections of Comelec and Bank ang pinal na kahihinatnan ng request ng Liberal Party at ng pambato nitong si Mar Rojas na palawigin ng 14 na araw ang deadline ng paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Anumang oras ngayong hapon ay sisimulan na ng Comelec and Bank ang closed-door meeting nito para talakayin ang motion. Kamakailan umapela ang United Nationalist Alliance o UNA sa Comelec na huwag pagbigyan ng hiling ng LP at ni Rojas. Ganito rin ang rekomendasyon ni Commissioner Christian Robert Lim, hepe ng Comelec Campaign Finance Office kagabi. Ani Lim, hindi kasi magiging patas para sa ibang partido at kandidato na nakatupad sa requirement kung aaprobahan nila ang request, gayong sapat naman ang paalala at panahong ibinigay nila. Bukod dito, magiging salungat din ito sa Comelec Resolution number 9991 kung saan malinaw na final and non-extendable ang June 8 deadline ng SOSE filing. No Martes lamang na isumite ng LT ang SOSE nito, 6 na araw makalipas ng deadline habang hindi pa nakakapag-file si Rojas. Dahil dito, sinabi ni Comelec Chairman Andres Bautista sa isang TV interview na posibleng hindi makaupo sa pwesto si Vice President-elect Leni Robredo na tumakbo sa ilalim ng LP, maging ang iba pang mga nanalong kandidato ng mga partidong wala pang SOSE batay sa Section 14 ng Republic Act No. 7166. Subalit ayon kay Akbayan Representative Barry Gutierrez, tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition, makakaupo sa pwesto sa June 30 si Robredo dahil nakapagsumite naman ito at ang LP ng SOSE. Iginiit naman ni Attorney Romulo Macalintal, abogado ni Robredo, na walang probisyon sa batas na nagsasabing hindi na maaaring tumanggap ng SOSE ang Comelec makalipas ang deadline. Dagdag pa niya, wala ring nabanggit sa SOSE rule na bawal ang late filing at hindi makaupo ang kandidato kung wala pang naisusumiteng SOSE ang partido nito. Noong June 8 na ay natapos na ang SOSE filing kung saan nakapagsumite ang lahat ng presidential at vice presidential candidates maliban kay Rojas at lahat ng mga partido maliban sa Aksyon Demokratiko, Puwersa ng Masang Pilipino at LP. Mula sa Comelec, ako si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Ria Fernandez.